Okay, so yun. Kumusta ang lahat? Hello po everyone. Attendance check tayo, no? Let's have attendance check. Yeah. Kay Ma'am Mary Lee Chow, Ma'am Ann Domingo, Coach Bea is here, Coach Eugene is here, Antonio Alvarado, Team Diamonds, Sam, Ruby, Techno, Margie, May, FCI Office, Ma'am Lorna, Melanie, and Lindo, and Coach Noel is here, and Action Cesar Montano is here. Ayan. Baka wala pa dito yung gusto mong isama, no? Alam niyo naman ho, ano ba ang nagpapadami ng network? Paano ba nagkakaroon ng duplication? Paano nag-multiply ang network? Paano tayo nagkakaroon ng stable network, no? And napakalaking factor po yung training. So that's why hindi na tayo basta masipag mag-invite sa mga business presentations. Dapat masipag din tayo mag-invite sa mga training, no? Especially sa mga members po natin. Member natin left and right. Okay? So, see to it na every time may training tayo, meron kang member sa left, may member ka sa right. Okay ba yun? Para balance. Okay? Kasi ganito, wala akong kasama na sa left ko. Wala akong kasama na sa right ko, diba? So, as much as possible po, meron kang laging sinasama na nagpe-training na leader mo sa left and leader mo sa right. Okay? Shout out to Mr. Dindo Naliman of Isabela. Hello po, sir. Ayan, so 18 na po tayo lahat. So, dalawa na lang po at tayo aalis na, di ba? Kaya, morning po sa lahat. Ready na po, sabi ni Coach Bea. Ayan. And shout out sa mga taga Singapore kay Coach Margie. And Mentor Margie is there. Ma'am Melanie from Pampanga. Ayan. Sige po, no? Ngayon ay 18. Dalawa na lang. Let's go. Para ano na tayo? Start na tayo. Ayan. And especially yung training po natin ngayon, it's my first time to share this training topic. All right? Sige nga po, pa-comment nga dyan sa ating chat. Ano po yung ating topic for today? Ayan. Sige nga, pa-comment nga po. Sino nakakalam ng ating topic? O 18 rin tayo, no? I-hit natin 20 minimum bago tayo mag-start. Ayan. Okay. Galaxy A16, hello po. Sige, konting push pa sa mga wala pa dito. Ayan. Thank you Yes, kay coach. Ma'am. Copy. Oh, what's this? Galaxy A16. Yeah. Sino to? Upline Dennis? Yes, mentor. STD. Okay. I have to change the name. I will rename your name there, huh? Of Dennis. Done. Okay. All right, so 19. O, isa na lang, guys. Pag nag-20 na, start na tayo. Sige. Go. 9 deadly pitfalls in network marketing. Oh, ang ganda ng topic natin. Ang ganda ng topic natin, guys. So, kailangan isama yung mga members nyo dito. Kasi ito yung topic na para maging aware ang lahat na bakit nga ba nagkakaroon ng mga attrition, bakit nagkakaroon ng mga quitters sa networking business natin, bakit mayroong mga hindi nagtatagal. Ayan, ito yung mga matututunan natin sa training na to. So, yan, especially sa mga bago, no? Invite niyo po sila para matulungan natin sila na magkaroon ng awareness na along the way, ito pala dapat yung mga i-avoid nila. Tama? So, ganon. Sige. Meron po dito hindi pa ba member? Or lahat naman member na lahat na po? Tama ba? Ayan, sige.
Send po tayo. Ito, nagpa-follow up din ako. Ilan na? 20 na. Okay, ready na tayo? Sige nga, pa-comment kung gusto niyo na mag-start. Please comment there sa ating chat. Gusto niyo na mag-start? Okay. Let's start now. Okay, let's go. All right, so as we always do, no, tara mag-pray tayo muna. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, thanks so much for this wonderful time that you have got us all together for this Zoom meeting that we're going to have our training, Lord, and we just want to pray na kayo po ang siya manguna sa amin, especially ako po as the speaker. And I pray, Lord God, na lahat na nandito, ito yung mga seryosong leaders ng First West International na laging umattend ng aming Thursday training series. Lord, we know na ito po yung mga tamang tao para magtagumpay. Ito po yung mga tamang tao na may busilak na puso na makatulong sa maraming tao, Lord. So they just wanna follow your will, Lord God, and fulfill the purpose that you put in their hearts, Lord God. So Lord, we just want to lift up this training session into your hands right now. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. All right, let's go. Ilan na tayo? Bakit nabawasan? 20 na kanina eh. Bakit naging 19 ulit? Pabalikin lang natin yung mga nalalaglag sa Zoom. May signal, diba? So, okay. Sige. Gusto natin managdagan, ha? Ayaw natin ang mabawasan. Alright. So, okay. Sige po, pwede pa kayong mangulit, no? Mangulit ng mga wala pa dito. Sige. Yun ang mapakinggan nyo kanina sa audio, no? Habang tayo naghihintay. Kilala nyo ba yun? Diba? Si Les Brown. Alam niyo po, isa sa pinaka nagiging habit ko ever since na na-involve ako sa ganitong business, ang pinaka music in my ears ay mga training, no? Mga audio. Pwede mo siyang pakinggan pa ulit-ulit kahit may ginagawa ka, nagda-drive ka, nagluluto ka. Kaya nga rin tayo po ay mayroong YouTube channel na meron din po tayong mga playlist po dyan na kumbaga habang kayo po ay may ginagawa, naglilinis ka ng bahay, nagluluto ka, ganyan, di ba? Ang pinaka nagiging sound mo yung training. Okay? And then one day, magugulat ka na lang, bakit parang ang dami mong alam? Bakit parang yung mga sinasabi mo, minsan parang, ako ba yun? Parang ganun, yung na-amaze na sa'yo yung mga member mo kasi you have a lot of, wisdom and dahil nga po, pasok pa rin po siya sa ating subconscious mind, yung napapakinggan natin unconsciously. Alright, so yun. Sige, go na tayo. Let me share my screen. Okay, hindi ko na. Share my screen. Alright. Ayan. Can you see it now? Thumbs up. Alright, thank you po. So, thank you for always attending our Thursday training series, no? Palagi tayo may training every Thursday ng via Zoom meeting. And the rest, yung ibang mga Zoom meeting natin, di ba po, ay BOM, no? Business Opportunity Meeting. And once a week, we have training via Zoom. And ito yung napakagandang ma-maximize po natin, especially po kung tayo ay gustong mag-expand ng business po natin, not only in the Philippines but abroad, no? Kasi isa to sa pinaka-effective na tool yung online training para sa duplication natin ng online, okay? Because we want to duplicate not only offline but online. So kaya kumbaga yung approach natin sa business natin ay tinatawag nating hybrid approach, meaning we can grow offline, face-to-face, and also we can grow online. And so we have to maximize every
training series, every meeting, no? So, ganun yung gagawin natin po, no? So, make it a habit, no? Maging habit na natin to na every Thursday. And as you can see, yung Thursday, iba yung spelling niya, di ba? Hindi yung Thursday na Thursday in the word. So, ito po ay thirst because when you are thirsty, di ba pag uhaw na uhaw ka, ano gagawin mo? Ang tendency, maghahanap ka ng, of course, iinumin mo kasi uhaw ka eh. And so, nandun yung passion mo to learn. Okay? Ibig sabihin po, you're empty, that's why you want to be filled. Hindi kayong, alam mo yon, yung full of knowledge, pero very shallow naman. Alam mo yung ganun. So, kaya nga, di ba, lagi sinasabi sa mga training, have an empty cup mindset, no? And so, ganun din sa atin dito, na feeling mo thirsty or hungry ka, that you wanted to learn more. Okay? All right. So, again, ang ating pong training topic for, especially for today, is the 9 deadly pitfalls in network marketing. So, sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yung pitfalls? Ito ay, basa tayo ng mga comment. Salamat po, no, nadagdagan na tayo. Inabot na tayo ng 190. Kanina 200 na tayo. Okay? Ayan, sabi ni Coach Eugene Hadlang. Yung mga pitfalls, ano daw po yun? Headlang. Ano pa? What do you mean, guys, by pitfalls? Pagkakamali. Okay? Sabi ni Coach Ang, it's patibong. Yan. Nakakamatay. Nakakamatay, patibong, ano pa? O, yan, basta yon. Bangin, o, sabi ni Coach Noel. Alam ko yung mga, ano dito, networkers na dito ay naka-attend na ng mga training about this, right? So again, si Mentor Sam naman to, so iba naman yung magiging sharing natin. No? Kasi in every network marketing companies, isa talaga sa major training topics ay ito para ma-avoid natin. Kumbaga, ito yung mga patibong, iiwasan mo kasi patibong yan eh. So, para hindi ka masagbugan, diba? Ito yung bangin, iwasan mo yan, baka mahulog ka sa bangin. So, yon, no? Okay? So, sit back, relax, and enjoy the training. Ayan. Next natin. Ang pinakauna po dito, making yourself the issue. Me. Making yourself the issue. Ito yan. Meron kang physical issue, may mga insecurities ka sa katawan mo. At dahil po doon, that's the very reason why you're not growing. You're not, changing to become a better person. Okay? Mayroon kang mga insecurities sa sarili mo. And you're thinking of people will judge you. Nagiging people pleaser ka pa. Okay? And remember, sa negosyo po natin ay wala tayong discrimination. Okay? Kung ano man sa tingin mo yung kakulangan sa physical appearance mo or alam mo yung psychological issue, yung ganyan, no? Yung mga what ifs mo na yan, yung fear mo, yung nahiya ka sa mga kaibigan mo, and your fear about the rejections, and paano pag hindi ako nag-successful? Paano pag na-reject ako? Paano pag napahiya ako? Yung ang dami mong what ifs. Okay? So ito yung mga iiwasan mo. Naturally, especially pag bago ka pa lang sa negosyo, talagang yan yung mga atake sa iyo, no? Pero syempre, kailangan mo siyang mapaglabanan. Alright? Paglabanan mo to. You have to feel secure in our community, in our circle. Why? Kasi hindi ka naman i-judge dito eh. Maging sino ka man. Genuine yung pagmamahal ng mga mentors natin, coaches natin dito. Especially yung ating mahal na president. Di ba? Sila Ma'am Lai, sila Press. Wholeheartedly ina-accept tayo. Maging sino man tayo. Ano man yung mga nakaraan natin. Walang discrimination, walang judgmental sa atin. Bawal yun. Okay? Kahit nga PWD pwede dito, kahit hindi natapos sa pag-aaral pwede dito.
Meron mga story sa atin na ano no, yung almost no read no write. Pwede maging successful sa negosyo natin. Yes. Kasi hindi sila ma-judge eh. Kahit pa hindi natapos yung elementary, well, sa labas kasi ma-judge talaga yan. Especially sa employment world. 'Di ba? Kapag ganito ka, hindi ka pwede, ganito ka, daming discrimination, daming qualification. Sa atin po hindi eh. Alam niyo ba, kahit is ex-convict, pwede maging successful sa negosyo networking? Ex-convict, papasok sa trabaho, palagay mo, madali kaya siya makapag-apply ng work? Napakahirap doon kasi ex-convict yun eh. Imagine mo, industriya ng network marketing, no? Open arms tayong tumatanggap ng mga taong seryosong maabot ang kanilang mga pangarap. Mind tricks, lordliness, superiority. Ito din, iiwasan mo to na yung feeling mo, you're above all, you're above anyone. Yung parang, ako to eh, yung napakataas ng pride, no? Ayaw mag-humble down to learn. Meron mga ganun eh, no? Halimbawa, ito, uh, a professional like, sabi natin engineer, architect, kung ano man yung profession niya, or manager, or supervisor, leader ng ganito. Kapag hindi tayo nag-humble down from our superiority kasi, gusto mo maging successful entrepreneur sa ganitong business, you have to, humble down, have humility for you to learn. Kasi kung halimbawa, ikaw ay isang engineer, you wanna become successful in this business, ang magtuturo sa iyo, hindi naman engineer or hindi naman professional, 'di ba? High school graduate lang or elementary graduate, ganyan. Pero sila yung successful sa ganitong business. And of course, you have to listen. Tama? May mga ganun eh. Ikaw yung mas matanda, mas marami kang experience, mas bata yung magtuturo sa iyo, pero siya successful, you have to humble down. Okay? And then ito, current life situation. Yung mga life drama natin. Yung marami tayong kadramahan sa sarili natin. By the way, no, every time na nag-training tayo, ha, yung principles of eating fish, alam niyo po yung ganon? Basta pag may training tayo, parang kang kumakain ng isda. Sa isda, may tinik, tama? Yung tinik ng isda, kinakain mo ba? Di ba? Kung matitinik ka, huwag mo kainin, matitinik ka pala eh. So, kainin mo yung laman. Alright? So, ano yung applicable sa iyo? Ano yung magagamit mo? I'm not saying na lahat ng sinasabi ko sa iyo ay applicable sa iyo, no? So, kung ano yung matitake away mo dito na learnings, take it away. That's for your own benefit. Alright? Ayan, ang dami pala mga nagko-comment. Yan, nag-chat, no? Thank you sa mga active nagko-comment dyan. So, nakalagay dito sa warning, oh. You are entering a no-drama zone. Be prepared to leave your baggage behind and become the beautiful, empowered being you were born to be. No drama zone. Okay, guys, gusto ko i-highlight to. Sige, stop share lang ako. People decide according to the emotion. Bakit bumibili yung tao? Bakit nagpe-pay yung tao? Because of emotion. Ikaw din naman, di ba? Pagpunta mo ng shopping mall, wala ka namang plan talaga bumili. Gusto mo lang mag-window shopping. Paglabas mo ng mall, may nabili ka. You decided because of your own, emotion. Na-feel mo siya eh. Kaya ka nag-decide. Sometimes when you go home, doon mo ma-realize, bakit ko nga ba binili to, no? Di ba yung ganun? Yung parang feeling mo nabudol ka. Ano yung naging deciding factor mo doon? Dahil sa emotion mo. Masaya ka. Di ba? Na-trigger yung deciding factor doon na dahil masaya ka, nakapag-decide ka, na napabili ka kahit hindi ka, alam mo, wala sa plano mong bumili. Yan. The same thing with our business. Because yung taong kumausap sa'yo, sobrang excited niya. Baliw na baliw sa first class. Baliw na baliw sa product natin, sa company natin, sa opportunity natin. And so, ikaw, ganun din, nahawa ka niya sa kanyang kabaliwan, kaya nag-decide ka to join the business. And then, dahil nag-join ka na, eventually po, nagkakaroon ka ng realization na, o nga no, bakit ka ba ako napunta dito? Bakit ka ba ako napasali dito? Yung ganon. Alright? And so, along the way po, doon mo ma-realize na the same emotion, yun din yung magiging dahilan
Bakit hindi ka magtutuloy? Bakit magkukwit ka? Tama? And so what we wanted is that gusto po natin na magkaroon ng realization na you came here for a purpose. Hindi ka napunta sa first class by accident, dahil lang magaling yung nag-present sa'yo, dahil lang ang pogi ni Kabayani, nandito na ba? Di ba? Ang pogi ni Coach Eugene na nag-present sa'yo. Ang gaganda nila Coach Bea, nila Coach Ann na nag-present sa'yo, na nag-decide ka na mag-join dahil maganda yung nag-present sa'yo. Hindi eh. They are just instrument. Instrumento lang sila para makita mo yung opportunity na pwede maging sagot sa dinadasal mo. And I strongly believe lahat ng taong napunta sa FCI, may certain prayer yan na pwedeng ito yung maging sagot. Alam mo gano'n? And, di ba, lagi naman sinasabi ni Press sa atin, yung dalawang P, the basic problems of people, umikot sa dalawa, pag-ibig at pera. Na yung ating opportunity, pwedeng ito talaga yung mga best solution. Tama? So, meaning, kailangan, alam mo yun, you have to control your emotion, set aside mo yung ating mga personal drama, at gawin mo siya na parang maging booster mo pa siya. Hindi pwede kasing nagkaroon ka ng mga obstacles, frustrations, down moments, at yun yung hinayaan mo maging dahilan para mawala ka sa sirkulasyon. Hindi ka pwedeng mawala. Kasi the moment na lagi ka nawawala, tuluyan ka talaga mawawala. Yan ang lagi nating bukang bibig. Lagi ka dapat nagpapakita, mapa-online man or mapa-offline. Online or offline, lagi ka dapat, as much as possible, visible ka. Lagi ka nakikita, lagi ka nararamdaman. Dahil kung hindi, pag hindi ka nararamdaman, tuluyan ka talagang hindi mararamdaman. Alam mo yung gano'n? So, see to it, na sa negosyo po natin, okay, ikaw yung pinaka-active, mapa-online man or mapa-offline. Okay po ba yan? Okay? Mano? Sige, balik tayo sa slide natin. Kung ano man yung iniisip mo, nararamdaman mo, karamahan na pwedeng pumigil sa'yo. Kasi si ganito kasi si ganito, kasi si ganyan, nagkaroon ako ng ganito, nagkaroon ako ng ganyan, ito kasi, si ganito kasi. Instead na yan ay hayaan mong pumigil sa'yo, yan yung kuhanan mo ng malalim na hugot para mas gawin mo to. Okay po ba yun? Di ba? Yun pa yung panghugutan mo. Kung sa tingin mo ikaw ay napanghihinaan dahil sa family mo, may discouragement ka, tama? Or kung ano man yung self-insecurities mo, ano man yung personal fear mo, lahat ng mga yan. O yan din yung gawing dahilan mo eh. Kung baka parang i-counter-attack mo yan, i-counter-attack mo siya. Yung fear mo na, sigurado, yayaman ba talaga ako dito? Paano pag dito ka talaga yumaman? Nakakapag-build kaya talaga ako dito ng malaking network? Paano pa nakapag-build ka talaga dito ng malaking network? Tama? So yung ganon, guys. Kailangan mo siyang, yung negative, labanan mo ng positive yan. Huwag mong hayaang manatiling negative yon. Right? Okay, next natin. Number 2 po tayo is small time attitude. Isa to sa iwasan mo din ha. Yung una, again, yung it's all about you, no? Yung selfless or selfishness mo, no? Yung kanina, number 1. Yung making yourself an issue. Lagi ka may issue sa sarili mo, di ba? Yung ganun. And ngayon naman, small time attitude. There's no such thing as a small time business, only small time businessman. Kasi minsan, ang iniisip natin, dahil maliit lang naman yung kapital mo, 4,998, okay naman, FS pa. So parang yung level of seriousness mo, wala. Alam mo yung gano'n? Pero kailangan mo talaga maintindihan kasi gaano kaganda yung opportunity na sa harapan mo. And be grateful na nakapasok ka na.
Kahit 4998 lang or kahit FS lang. 'Di ba? Importante nakapasok ka. Nandito ka na, pwede ka nang kumita. Alright? So, wag mo siyang tingnan na maliit capital, maliit din yung income. Hindi siya ganun. Kaya ngayon ang pinakamaganda sa negosyong ito eh. Small capital and yet big time yung income. It's just that yung utak mo kasi, yung mindset mo kasi, hindi pa siya big time. Kumbaga iniisip mo, small time lang yung negosyo mo kasi small time lang yung capital mo. Hindi. Kaya ngayon ang maganda sa networking eh. Small capital and yet kaya mong kitain or lampasan pang kinikita ng isang malaking franchising business like Jollibee or McDonald's. Kung magkano kita ng isang malaking franchise ng Jollibee, kaya mong lampasan ang kita nun in this kind of business. As low as 4998, you can earn millions in the business. Don't take it for granted. It's not gonna move if you don't involve yourself. So since nandito ka na, huwag mo siyang ipagwalang bahala. If you want to succeed in the business, get involved. And getting involved means proactive ka, hindi yung naghihintay ka lang ng mag-invite ka palagi. Kumbaga ikaw mismo nagkukusa ka na apply, anong schedule. Yung ikaw mismo ang naghahanap ng schedule, ng mga training, ng mga buong meetings, ganyan, no? Yung ganon. Okay? So if you want to prosper, take the business seriously. Para seryoso din ang resulta mo. Kasi minsan, nagtataka ka bakit parang yung result na gusto mo, yan pa yung hindi mo nakukuha. It's because check the level of your seriousness in the business. Maybe hindi ka pa ganun kaseryoso sa ginagawa mo, kaya hindi pa seryoso yung resulta mo. Pero subukan mo maglabas ng 1,000,000 or 3 million sa negosyong pinasok mo. Magsiseryoso ka ba? Siyempre naman, milyon ang nilabas mo eh. E di milyon din yung hataw mo. Million level din yung hatawan mo, di ba? Ang challenge nga kasi sa atin, hindi naman tayo naglalabas kasi ng milyon para mga kapital dito eh. Tama? Para kumita ng milyon, hindi tayo naglalabas ng milyon eh. Pero, kaya tuloy yung galaw natin, doon nasusukat siya eh. So dapat, if you wanna earn millions, yung galawan mo pang milyon. Study all aspects. So, explore mo yung industry natin. Bakit ba sobrang ganda ng MLM industry? Bakit to nagiging life-changing business? Lalayman mo pa ang pagkakakilala mo sa company natin, yung ins and outs, details all about the company, the products, the complan. Master it. Okay? Take the initiative to study, to ask, discover, explore. All top earners know how to present the business. Aralin mo siya. Maging magaling ka mag-present. Galingan mo doon sa ating 5 basic skills na sinasabi natin palagi. Galingan mo sa prospecting, sa inviting, presenting, closing and follow-up, be the master of your craft. Nandito ka na eh. Tama? Dream bigger. Lalakihan mo na yung pangarap mo. Nandito ka na eh. Huwag ka na mangarap ng motor. Hindi, apply. Talagang ang pangarap ko lang, contact click, okay na ako, masaya na ako eh. Nasa networking ka na eh. Mangarap ka na lang, hindi naman ganun. Lalakihan mo na yung pangarap mo. Kasi kahit yung simpleng empleyado, kaya niya eh. Kaya makabili ng motor, kaya makabili ng kotse. Kaya bakit sa networking may sports car? Pansinin niyo bakit? Bakit very common sa lahat ng networking companies may mga sports car achiever? It's because it's possible. Kaya talaga siya. Pero bibihira ka makatagpo ng isang ordinaryong empleyado na sports car. Pero marami rin namang empleyado may kotse. Tama o tama? That's what I'm talking about. Dream bigger. Bakit sa networking business kaya magkaroon ng sports car, kaya ng mga luxury cars?
Dahil kaya naman talaga. Because the business is big time. Okay? So become more thirsty. Push yourself to become better. Kasi kailangan mong, sino ba yung magpupush sa'yo? Kasi minsan kahit anong push sa atin ang upline, hindi pa rin nga tayo nagpupush eh. Ang tanging makakapag-push sa'yo, sarili mo lang din. Tama? Kahit pa kasama mo palagi si mentor mo, si coach mo, si upline mo, kahit pa palagi tayo nag-uusap, kahit pa palagi mong nagpapamentor ka palagi kay Press, at the end of the day, ikaw pa rin yung magde-decide eh. Ikaw pa rin yung gagawa eh. Tama ba? So palitan mo yung small time attitude ng big time. Okay po ba yan? So wag dumating sa time na naging small na yung isip mo. Isa yan sa pitfalls, sa patibong. Pag dumating sa time na iniisip mo na small time lang ginagawa mo, na parang hindi mo kayang i-achieve yung bigger dreams mo, yun na yung magiging patibong. Tama? Okay, so next tayo. Number 3 natin, reinventing wheel. Sa tingin mo, tatakbo ba yung bisikleta na yan? Kaya bang tumakbo niyan? Okay? Not attending training. Yan yun, reinventing wheel. Kasi bakit hindi mo attend training? Eh, kasi feeling mo alam mo na lahat eh. Isa yun ha. Eh samantalang, part of the system sa gantong business is attending training. Kahit mga associate directors, shout out, nandito sa training. O ikaw nga, hindi ka pa naka-associate director, yan, tamad-tamad mo mag-training. Yung ganon. Ito yung malapit. Yung mga associate director, shout out na nandito ngayon sa Zoom. Di ba? Sila Coach Bea, o nandyan, no? Sino pa yung mga associate director natin? Di ba? Sila apply na, no? Jay nandyan. Sila Coach Noel nandyan. Yung mga AD natin. Si AD nandyan. Yung no, kahit na ng rank nila, lalo pa sila nagsisipag umatid ng training. Eh ikaw, hindi ka pa nakakarating doon sa rank na yon. Tama? Oh, again ha, tayo ay walang personalan, no? Tayo ay nagte-training, walang personalan. Huwag mong isipin na si Mentor Sam, ako yung laging titira. Hindi ganoon ha. Kung natatamaan ka, para sa iyo yun, pero hindi ko intention saktan ka. Pero again, para sa ikabubuti natin lahat yan. Okay? Resisting change. Yung kumbaga parang ayaw mo yung pagbabago, eh samantalang that's the only constant in the world. Ngayon, nire-resist mo. Huwag mong i-resist na kailangan mo palang ma-improve, kailangan mo palang mabago. Kailangan mo pala na matuto kang mag-present, matuto kang mag-invite, mag-close, mag-follow up. Kailangan pala matuto kang tumayo sa harap. Alam mo gano'n? Yung hindi mo ginagawa dati, kailangan mo palang gawin ngayon. Yes. Kasi kailangan ng change sa'yo. Tanda mo to ha. If you want change sa result na gusto mo, that change starts from you. So meaning, kung gusto mo ng result ng bago, dapat meron muna magbabago sa'yo. Ikaw muna, sa'yo muna. Sa'yo muna mag-start yung pagbabago. Mapapansin mo naman yan eh. Halimbawa, gusto mo talaga yung consistent na may maganda kang cash flow, may income kang maganda, ganyan. Nagugulat ka na lang, susunod na yon. Dahil nag-i-improve ka, gumagaling ka. Kasunod na yung income. Ano pa? Not applying the learnings. Yung masipag na lang tayo mag-attend, pero hindi naman natin ina-apply yung mga lessons. Tama? And gumagawa na lang tayo ng mga shortcuts. So, kailangan, pagdaanan natin yung proseso. Meron ng proven system, guys. Sa Complan mismo natin,
Yung rank and rewards natin, nandun na nga yung susundan natin lahat eh. Ang tanong, gusto mo ba nung ma-hit yung mga ranks? Saan ba nag-i-start yun? Sa first rank. You cannot hit the second rank kung hindi mo kayang i-hit yung first rank. Pangarap mo mag-diamond director pero yung first rank nga hindi mo ina-achieve eh. Paano ka mag-diamond director? Eh kung yung associate director, hindi mo ina-achieve. Magiging madali na sa iyo mag-achieve ng higher rank kung pinagdaanan mo yung lower rank. Guys, may system na. Paano na-achieve nila Coach Bea, nila Coach AD, ikaw na Coach Noel, yung mga AD natin dito sa ating Zoom. Paano nila na-hit yung AD na yon? Ayan, andun na yung sistema. Paano nila na-hit yun? Paturo ka. Kung medyo nagguguluhan ka pa, paano ba ma-hit yung rank na yun? Anong ginawa? Paano gagawin? Do not reinvent the wheel. Sundin mo na lang yung yapak ng mga yun. Si Kabayani, bakit naging AD? Sino pa yung mga AD natin dito? 'Di ba? Kasi pag hindi mo tinarget maging AD, hindi ka magiging AD. Intentional kasi ang pag-rank. Alright? So, ganun. Learning so far. Huwag mong gawin ganyan yung bisikleta ha. Dapat bilog yan. Huwag mo nang babaguhin. Nahihirapan lang kasi tayo minsan. Kung ano-ano pang iniisip mo, ano pa yung ginagawa mong, ma-attend ka pa sa kung ano-ano mga training sa labas, na hindi naman konektado sa first class. You're trying to explore outside world. Ma-attend ka ng mga workshop, training ng iba-ibang company pa, ng iba-ibang industriya pa. Eh samantalang, alam mo ba ang first class sa totoo lang ha? Lahat ng kailangan mo matutunan, okay? Nandito na sa circle natin. Okay? Kailangan mo na lang sundin. We have Press Greg. Siya mismo kaya niya magturo sa iyo. By heart networker yan. Kung kulang pa sa iyo, Press, nandito pa ako. May training director pa tayo. Kung kulang pa ako, nandiyan sila Coach Jay. Ang dami nating mga trainers dito. Step by step, paano na-hit yung associate director? Yun na yung pattern na susundan natin. Okay? Saka meron ng mga next rank dyan. Naku po, ganun lang. Yung learnings na kailangan mo, nandito na sa atin. Okay? Next natin. Number 4, procrastination. Yung lagi ka na lang mamaya na. Yung pwede mong gawin ngayon, hindi, talagang common na ugaling Pinoy kasi yan. Yung kayang gawin ngayon, pinagbukas pa. Nagets nyo? So, alam nyo po, yan kailangang mapaglabanan natin yung ganito. Yung kaya mong gawin ngayon, halimbawa, yung pwede mo na makausap ngayon, yung pwede mo na malatagan ngayon, pwede mo na alokan ngayon, pwede ka na mag-set ng schedule ngayon, pwede mo na i-call ngayon, tapos nag-procrastinate ka, hindi, bukas na lang. Yun na. Just do it, sabi nga ng Mikey. Kasi minsan, too much analysis sa utak mo, it leads to paralysis. Analysis paralysis ang tawag doon. Baka hindi siya pwede. Baka wala siya sa mood, hindi ko muna siya kausapin. Baka ano siya. Kung ano nung inisip mo na. Hindi mo na tuloy nagawa. Gets mo? Kasi baka busy siya. Baka ano siya, baka ganito siya. Puro kasi baka, hindi tawagan mo. Subukan mo, tanungin mo, tama? Ano pa? I'm busy. Lagi mong tatanungin sarili mo, saan ka busy?
Kasi minsan, pagiging busy mo, hindi ka productive. Magkaiba yun ha. Okay lang maging busy ka, basta productive ka. Okay? Ito pa oh, waiting for results. Hindi, nakausap ko na naman. Sige, tayo na lang. Okay na yan. Yung parang, guys, tandaan natin, no, sa negosyo natin, we are persistently consistent. Pwede mong pakichat. Ang isang pinaka-powerful attitude na dapat meron tayo ay we must be persistently consistent. Ano yung persistently consistent? Yung pag may gusto ka, yung talagang hindi mo tinatantanan, yung talagang ramdam ng tao sa iyo na how excited you are. It's like you are not accepting no for an answer. Ang lagi natin tatandaan po, hanggat hindi ka binablock ng kausap mo, ng kachat mo, keep on talking, reaching out. Keep on follow up. Makulitan na sila sa'yo kung malakulitan sa'yo. Maganda naman yung pag-follow up mo sa kanya. Okay? Pero syempre, pag nagsabi siya ng, sorry talaga, ayoko. Doon ka palang mag-next. Pero hanggat hindi nag-no sa'yo, I mean, hindi ka binablock ganyan, follow up mo pa din. Alam mo yung ganun? Minsan kasi, test of your, ano yan eh, seriousness. Kung hanggang saan ka. Hindi ibig sabihin ng no pa siya, ay no na siya forever. Alright? So, follow up is the key. Di ba? So, procrastination is the thief of time. So, kaya kailangan, every time you feel like you're procrastinating, yung parang tinatamad ka, mas lalo mo siyang gawin. Yung parang feeling mo, gusto mo na lang ipagpabukas, mas lalo mo siya. Because sometimes, ano siya eh, mayroong tinatawag na yung pumipigil, holding back force if there's something good that will happen. Pag may magandang mangyayari, minsan may pumipigil. Alam mo ganun? So, kaya maganda mapaglabanan mo siya. Huwag ka magpatalo minsan sa katamaran natin. Kasi ang katawan natin gusto ay comfort lang eh. Ang ating utak kasi, no? Parang kasi tayong ano eh, yung brain ng tao. Meron yang human nature na gusto comfort zone lang palagi. Yung ayaw nahihirapan. Yung ganun. Gusto na sa safe zone lang palagi. Kaya nga di ba lagi sinasabi, ang totoong negosyante ay a risk taker. Kaya ang gusto pa naman ng utak natin, gusto natin, no? Laging risk-free. Laging safe zone. Ganon. Ano yun eh, yun talaga siya. Human nature natin yun. Alright? Kaya, ibig sabihin, kailangan mong see to it na lagi kang lumalabas sa comfort zone mo. Because success is outside the comfort zone. Kaya if you feel like you're already in your comfort zone, get out. Kasi pagka wala nang nagpo-progress sa'yo, walang growth sa'yo, eh kailangan may gawin kang iba. Kasi the opposite of growing is dying. If you don't grow, you're actually dying. Alam mo gano'n? So, yun. Okay, next natin. Next. Neglecting retail sales. Isa yan sa mga pitfalls, no, sa patibong. Kapag isinasawalang bahala mo ang pagbebenta ng products. Hindi palibasa tayo ay mga builders, hindi na tayo sellers, hindi na tayo direct sellers. Kaya di ba lagi natin sinasabi, ang totoong networker, ang totoong network builder, 3-in-1 yan. USB, di ba? User, seller, and builder.
Ang totoong builder ay siya yung 3-in-1. Siya ay user ng product, siya din ay seller ng product. Hindi pwedeng dun ka lang sa isa na you just focus on building your network and you're not using the product. Tama? Power si upline. Hindi pala uminom ng barley. Yun lang. Walang monthly reorder. Yun lang. You don't take products. Ikaw mismo dapat, you are the product of your own product. Ang hirap mag-promote na hindi ka convinced sa product mo. And how are you going to show sa mga customers, sa mga clients mo, sa members mo that you are convinced with the product? If you are an avid fan, kumbaga ikaw ay user talaga ng product natin. Nagre-reorder ka ba ng barley natin? At nagpo-promote ka ba ng barley natin? Okay? Huwag mo kalimutan guys ha. Sino sa inyo dito naka-experience na nakakabenta ng barley natin ng per sachet? Sino? Pa-comment nga po. Shout out natin. Sino sa inyo nakakabenta ng per sachet ng barley? Special shout out. Sino ang mga nakakabenta? Yung nakabenta na ng per sachet. Oh, si Kabayani, very good. Si Coach Bea kasi talagang per box yan eh. Sino pa? Si Lisel. Oh, si Coach Dennis, one sachet. Oh, na-try ko po yan, si Ma'am Ann. Guys, when we say retail, kasama dun yung kahit isang sachet makabenta ka. Kasi minsan may kausap ka, okay, gusto sana talagang bilhin yung barley. Eh wala siyang 800 eh. Pero mayroon siya sa bulsa niya 100. O ano mangyayari? Sa halip na nabentahan mo kahit isang sachet, hindi bumili. Kasi isang box lang pinopromote mo. Hindi ka nagtingi, hindi ka nag-retail ng per sachet. Alam niyo po, mayroong mga pangyayari na dahil sa nakabenta ng sachet, ang kasunod doon box na. Ang kasunod ng box na yon, bundle na. Gets nyo? So wag niyo mamaliitin yung paano. Ako ginagawa ko yung promise. Pag may kausap ako, kahit sa mga yung mga sa labas, pag may schedule, 'di ba? Katulad yung nagzo-Zoom barley sa labas, yung sa Antipolo kami. Saan pa ba? Yung schedule namin diyan sa may saan nga ito? Victoria Sports diyan. As in, per sachet, yeah. No, 2 sachet, magkano na? Oh, 3 sachet. Meron pa nga 5 sachet. So, sige, okay lang. Ang goal kasi natin doon, matry talaga nila. Kahit isang sachet lang. Okay? Ganun. At saka, the moment na mabentahan mo ng per sachet yan, siyempre may connection ka na doon. Kunin mo yung contact niya, kunin mo pangalan niya, kunin mo Facebook niya, para mayroon kang pang-follow up sa kanya. Ma'am, how's the barley? Na-try niyo na po, ma'am. Kamusta po yung isang sachet? Tama? Para pa nag-follow up ka sa kanya, mayroon kang maitatanong. Ang hirap naman kasi mag-follow. Ma'am, kamusta po yung barley? Nainom niyo na ba? Ang sabihin sa'yo, anong nainom? Hindi mo ako binentahan kahit isang sachet? Pinipilit mo ako isang box, wala kang pera. O paano mo follow up yung ganon? Eh kung kahit isang sachet na bentahan mo siya, eh kahit pa paano, meron ka follow up sa kanya. Gets ninyo? Okay? Remember, FCI is product-based company. Pag may nagtatanong din sa inyo ha, pag may nagtatanong, so paano yan? Pag walang recruit, wala na kayong kita sa ganyan. Yung networking talaga, ganyan yan. Guys, tandaan nyo ha, product-based ang company natin. Pag sinabing product-based, kahit mawala totally ang recruitment, pwede kang mabuhay sa negosyo natin. Bakit? Kasi nga product-based tayo. Hindi tayo recruitment-based company. Baka may tanong naman sa utak mo, bakit po tayo nagre-recruit?
Tama? May mga ganun. Okay, sige, kung product-based tayo, hindi dapat puro tayo benta-benta lang ng product. Ang tanong, bakit tayo nagre-recruit? Because we are a combination of direct selling and networking business. Yes, we are product-based, but we are a combination of direct selling and networking. Sa direct selling, kahit purely benta talaga, buhay ka. Benta, kita, benta, kita, benta, kita. Pero pag wala benta, wala kita. Tuloy, kaya may magandang networking. Sa networking, okay, pag nakapag-build ka ng solid network mo, kahit wala kang benta, dahil may network ka, gumagalaw, may kita. Okay? No benta with kita. Pag purely direct selling, syempre, pag wala benta, walang kita. And so, we combine yung dalawa. The reason why we are also recruiting people, getting customers na maging member natin, for them to experience the 50% discount, of course. Sino ba naman ayaw ng 50% discount? At the same time, to build the network of users. At pinopromote natin, yung advocate natin na maka-avail sila ng mas murang barley. Highest quality of barley and yet affordable, 50% discount. Tama? Yung ganon. Huwag mong laging isipin na nagre-recruit ka kasi gusto mong kumita. Hindi. Huwag mo laging isipin yung kita. Tandaan nyo palagi ito ha. Kasi mararamdaman ng kausap mo yan. Kung ikaw ba naman ay, alam mo yun, pinupush mo siya or what. Dahil ikaw ay, ang motive mo ay sa kita, hindi po. Lagi mo tatandaan, the word share. I-comment nyo nga po dyan, chat. Please chat the word share. Nag-share ka lang. Okay? You're concerned to that person. Nag-share, sinishare mo yung napakagandang product natin. Nagkukwento ka lang without any intention of getting sales. Kung parang nakukwento ka kasi concerned ka sa tao na yon, sinishare mo yung magandang barley natin, makakatulong sa kanya, at hindi para i-convince siya na bumili. Magkaiba kasi yun eh. At mararamdaman ng kausap mo yung motive mo, promise. Kaya tandaan mo ha, hindi ka direct seller lang. Ikaw ay network builder. Pag network builder nga kasi, you have the advocacy. May advocacy ka na, gusto mo makatulong sa tao. Kasi pag purely direct seller ka lang, alam mo yun, benta, kita, motivated ka by benta. Pag ikaw ay networker, network builder ka, you are motivated not by the income, pero doon sa mabibuild mong tao na matutulungan mo sila. Gets? Klaro tayo doon ha? Para yung tao man nakausap mo ay hindi siya bumili or hindi mag-pay in, wala ka mararamdamang frustration. Bakit? Kasi nga concern ka doon sa kausap mo. Okay? Kung parang hindi ka makaka-feeling of ikaw yung nawalan. Tandaan mo to ha, pag may taong kinausap ka, tapos napakaganda ng presentation mo, napakaganda ng product ng company natin, ng Complan, tapos siya yung, alam mo yun, yung hindi siya nag-pay in sa'yo. Okay? It's not your loss. Loss niya yon. Kasi tandaan mo ha, para kang may regalo na binibigay sa tao. At yung taong pinagbibigyan mo ng regalo, tinanggihan niya yung regalo na yon, sino nawalan? Ikaw na nagbigay ng regalo o siya na tumanggi sa regalo? Di ba siya yung nawalan, hindi naman ikaw? Tama? O ganun lang din po yung mindset natin, ha? Okay, next natin. Ito. Taking rejections personally. Yung pinipersonal mo, yung mga rejections na na-encounter mo. You think that the rejections ay ina-attack yung personality mo, hindi ah. Huwag ganyan yung isipin mo po ah. Yung parang nag-reject siya sa'yo, hindi siya sumali, hindi siya bumili. Tapos iniisip mo, yung may problema ba sa akin? Yung ganon. Yung nagsa-self, ano ka na? Nagdadrama ka na? Anong kulang sa akin? Anong problema sa akin? Feeling mo ikaw yung problema na? Yung ganon.
Drama ka na. Maganda naman ako. Naka-makeup naman ako nung kinausap ko siya. Naligo naman ako. Yung ganon. You think it's a bad sign. Ay, sign to para hindi ko na ituloy. Yung kaibigan ko hindi sa akin sumali. Sign to. Hindi talaga para sa akin itong networking na to. It's a bad sign. Hindi pala talaga sa akin itong FCI. Huwag ganun, te. Hindi siya bad sign. Naku po. Nakaranas ka ba na pumunta ka sa Jollibee? Tapos pumasok ka, nag-CR ka lang, tapos nakiinom ka ng tubig, tapos lumabas ka na. Yung hindi ka nag-dine in. Tama? Nakaranas ba kayo ng gano'n? Na pumasok ka sa isang restaurant, hindi ka nag-dine in ha, pero uminom kang tubig, naki-CR ka, gano'n. Naranasan niyo rin po yun? Tama? O, anong ginawa ng restaurant? Nagsarado ba sila? Hala, nakiinom lang sila, tapos nag-CR lang sila. Sarado na natin to. It's a bad sign. May ganun ba? Wala namang ganun. You think it's a big roadblock. Hindi siya roadblock. Tandaan mo, stepping stones yan. Aapakan mo yan, yung mga stepping stones. Aapakan mo siya para umangat ka. So rejections, papagpagin mo lang. Ano yung best solution doon? I-apply mo yung SW4, next principle. Pag may kausap ka na nag-reject sa'yo, di ba? Hindi pa siya sumali, still be friend with them. Dahil minsan, pinipersonal mo, parang nagagalit ka. Pinapakita mo yung parang frustration mo na hindi sila sumali sa'yo. Wag ganun. Huwag mo ipakita na, di ba? Yung hindi nag-pay in tapos yung mukha mo nakabosangot ka na. Huwag ganun. Yung mukha mo parang nalugi ka na hindi siya sumali, hindi ganun ha. Hindi ganun. So kahit hindi sumali yan, yung face mo, alam mo yun, compose ka pa din. Kasi hindi naman lahat ng kausap mo sasali. Meron dyan, di ba? Next week pa, next month pa, ganyan. Ang mga napoprostrate lang kasi palagi, ang gusto lagi yung on the spot pay in, on the spot benta, kasi nga lagi iniisip yung kita. Guys, tandaan mo to, you have to focus on your purpose. The purpose is to share, to help. Kaya di ba, lagi ka lang mag-chika, chika. Share, chika. Next time, mag-checky ka na. Ayun, ganon. Yung focus ka lang mag-share. Focus ka tumulong. Concern ka doon sa kausap mo. Ganun lang. To follow na yung pera. To follow yun. So apply SW4 next principle. Some will join, yes. Some will not join. So what? Someone is waiting. Next tayo. Ganun lagi yung ina-apply natin. Do not take it personal. Especially pag kaibigan mo pa yung hindi nag-pay in sa'yo, huwag mong personalin. Love mo pa din sila. Do not burn your bridge. Huwag ka nang aaway ng prospect. Ha? Bawal. Inaway mo tapos after 6 months, no, past team, gusto nang sumali. O, hindi sa'yo sasali yun. Inaway mo, hindi sumali sa'yo. Eh, no? Yung ganun. Okay? Kaya napakaganda talaga ng negosyo networking. Ite-train kasi yung heart mo how to control the emotion. Especially the negative emotion. Kaya sobrang ganda talaga ng negosyong ganito. Yung dating suplado ka, magbabago ka ngayon. Dating suplada ka, magbabago ka ngayon. Di ba? Yung gano'n, yung magiging mabait ka na, dati hindi ka, napaka-unpatient mo, hindi ka makapaghintay. Ngayon, mag-enjoy ka pa pag may waiting, alam mo gano'n? Pag may long queue, mag-enjoy ka pa, mahaba yung pila. Kasi marami kang pwede makausap. Yung mga gano'n. Di ba? Ganda talaga negosyo natin eh, no? Matitrain talaga yung ano mo eh, yung character mo eh. Dati pag may kausap ka negative ka na rin kagad. Gusto mo kapag away na rin kagad, di ba? Ngayon hindi eh.
Yung magiging matitrain ka maging kalmado lang, yung ganon. Ganon kaganda ang negosyo natin. Palalakasin niya yung karakter mo. Di ba, no? Okay, next natin. Number 7, listening to dream stealers. Ayan, yan pa, isa pa yan. You let others talk you down on your dreams. Letting others dictate your actions. Nagiging people pleaser ka, di ba? Letting others bully you into quitting. Makukwit ka rin. Nagpapabully ka naman, di ba? You actually entertain. Huwag mo kasing entertain. So ano ba yung dapat gawin, Mentor Sam? Pag may mga dream stealers, yung mga negative sa paligid, ayan o, stay away from them. Period. No if. Paano, Mentor, pagkasama ko sa bahay? Ang hirap maiwasan, no? Yung negative na sa bahay mo. Eh di change topic ka. Eh ganun, iwasan mo na lang sila. Okay? Stay away from them, period. No if. Recall the story of Frog in a Well. Alam niyo yung kwento ng frog? Alam niyo na yata yan, diba? Yung nahulog yung frog dun sa balon. Tapos, ngayon, yung frog na yon, syempre, nahulog ka dun sa balon, gusto mo makaalis doon. Kaya lang ang nangyari, may mga sumisigaw sa kanya. Hey, patpatin pala ka. Anong ginagawa mo? Eh, doon pala sa balon na yon, ang daming matatanda na doon, matatagal na doon, mga senior citizens na nandoon. Na yung mga nahulog din doon, hindi na nakaalis doon, gano'n. So, ang daming mga nagsasabi na wag mo na subukan yan, trinay na namin yan many times. Ang daming beses na namin sinubukan yan, hindi kami nakaalis dito. Dito ka na rin tatanda, dito ka na mamamatay. Itong si Patpating Palaka, talon pa rin siya ng talon. Alam mo yung kwento na yun, di ba? Alam mo yung kwento na yun? So dahil sa talon siya ng talon ng talon ng talon, syempre, na-develop yung muscle niya. Yung flexibility, di ba? Na-develop yung muscle niya to the point na, yun, nakalampas siya. Nakatalon talaga siya palabas ng balon na yun, ng well na yun. So what's the moral lesson of the story? Itong si Patpating Palaka, siya pala ay bingi. Bingi siya, hindi niya narinig yung mga nasa paligid niya na nane-negative siya. Na sinasabihan siya na, alam na namin yan. Tranay na namin yan. Nakarating na kami dyan. Sinubukan na namin yan. Hindi kami nakaalis. Nandito lang kami. Dito ka na rin mamamatay. Tama? Hindi pala si Patpating Palaka, siya pala ay bingi. So, yun lang din palang gagawin natin. Pag may mga negative sa paligid mo, pag may mga dream stealers sa paligid mo, maging Patpating Palaka ka lang. Magbingi-bingihan ka lang din. Tama? Because you know, at the end of the day, pag nagtagumpay ka naman, sila rin naman yung matutulungan mo di ba? Sila pa rin naman yung makikinabang, yung family mo, loved ones mo. So, wag kang do not listen. Do not entertain them. Okay? Okay ba yun? Learning, guys, no? Alright? Basta, stay away from them. Ikaw na yung iiwas. Huwag kang makipagtalo, maubos lang energy mo. Huwag kang makikipag-away sa kanila kasi maubos lang talaga ang lakas mo dun. Yung energy level mo, lalo ka lang mani-negative. Di ba? Pag lagi mo silang in-entertain. Kailangan mo ng bagong environment, which is yung ating first class, unstoppable circle. Ganon. You associate yourself sa mga taga first class international leaders natin na very positive. Diba? Yun ang best solution mo dun. Para malabanan mo yung mga dream stealers na yan. Ang malupit kasi dyan, yung mga dream stealers, hindi nila alam na sila pala ay dream stealers. Yung mga negative na tao, hindi nila alam na negative sila. Kaya makikipagtalo talaga sa yan. Makikipagdebate sa iyo, makikipag-away sila sa iyo, di ba? O ikaw naman, in-entertain mo sila, nakikipagtalo ka din sa kanila, maubos na enerhiya mo.
Hindi ka na nakapag-prospecting, hindi ka na nakapag-invite, hindi ka na nakapag-present, wala ka na na-follow up, lalo ka na down, na negative ka kasi negative na nga yung mga, ano mo yun, in-entertain mo pa, nakipagtalo ka pa sa kanila, next na kaagad, hanap ka ng positive. Dahil walang naman ang tao sa mundo, negative, positive lang naman. Pagkausap mo negative, oh, anong gusto mong kausap? Negative, positive. Pag negative, oh, next. Hanap ka ng positive. Ang sarap kaya kausap ng positibong tao, positive na tao, tama ba? Ang hirap kaya makatagal sa tao negative, ano? Kasi pag taong kausap mo puro negative ang bukang bibig, ang mindset, o pati ikaw, mahahawa ka talaga dyan. Kaya nga law of association eh. As much as possible, lahat ng lagi mong kausap, maayos kausap. Kumbaga, positibo kausap. May sense kausap. May pangarap na kausap. Buhay yung sinasabi, hindi patay. Kasi tanda natin, yung words kasi, may power yan eh. It can kill. Oh, kaya pumatay ng salita. It can give life or it can kill. Ganun ka-powerful yung words natin. Alam niyo ba ang katawan ng tao? Di ba nga, around 70 or 80% ng body natin ay water? Alam niyo yung research about water? Si Dr. something, nakalimutan ko ang apelyido niya, sa Japanese scientist yun, nag-experiment siya na lahat ng positive words dun sa water, a glass of water, nagsasabi siya ng mga positive words, lahat ng mga magagandang salita. I love you, mga ganyan. You are so great, you're awesome, you're amazing, you're mighty, you're extractive, you're barley. Basta puro positive yung sinasabi dun sa water. Nung tinest sa microscope, ang ganda ng mga formation ng mga particles ng water, mga crystallites, ang gaganda. And then yung next experiment naman, doon sa glass of water, ang sinasabi puro negative. Kina-curse yung water, puro negative, 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 negative words lahat. Nung tinest yung water, yung mga particles ng water, sobrang pangit nung formation niya. Ibig pong sabihin, there's power in your words. Yung mga words, may power yon. Kaya nga, kung puro negative yung nasasagap mong salita, naku po, umiwas ka talaga. Kasi kahit ayaw mo ma-negative, maninegative ka. Tama? Tapos magtataka ka na lang, bakit parang I'm feeling down. I'm feeling low bat. Parang low na low ang energy ko. Kasi nga naman pala, ang lagi mo narinig, puro na negative, puro na problema, puro ganito. Ayun, totoo. So tuloy ikaw, down na down ka tuloy. Walang, alam mo yun, kaya nga, you have to associate yourself sa mga positibong tao. Yung circle natin sa first class. Okay? So, sabihin, kaya nga lagi ko sinasabi, di ba? Lagi ka lang magpakita. Online man or offline, lagi kang sumama, lagi kang magpakita. Huwag kang mag-isolate ng sarili mo. Huwag kang lagi magsusulo. Kasi minsan pag nagsusulo ka, tapos problemado ka, naku po, bakit mo, di ba yung mga nagpapakamatay? Wala naman siguro nagbigti na mag-isa lang siya, di ba? I mean, nang marami siya kasama. Karaniwan sa mga nagbibigti, solo, as in solo siya. Tama? Yung ganon. Alright, okay, next tayo. Number 8, abusing your mentor or your upline. Your mentor or upline is not your employee. Yan. Yan. Oh, ayan. You are business partners. You have to treat your upline with a kind of respect you want to be treated. Kasi minsan ang problema ka sa atin, dahil sa sobrang supportive naman ni upline, parang inaabuso naman natin si upline, no? Okay? Na parang mo ng empleyado si upline. Some downlines burn their uplines with endless complaints, comparisons, and other emotional demands. Yung naghahanap pa ng perfectong upline, yung lahat na ng demand na gusto mo, dinidemand mo kay upline. No? Isa po yan sa pitfalls, no?
Kaya tuloy, di ba, minsan may mga nagko-quit dahil sa upline. Kasi si upline eh. Kasi si ano eh. Yung ang dami mong expectation sa upline mo na hindi na-meet ng upline mo yung expectation mo. Tandaan mo to palagi ha. Tandaan mo to. If you're in the business of network marketing, always mind your business. Iba ang business ni upline sa business mo. Tandaan mo yun. Kaya nga, you have to concentrate, focus you down below. Hindi ikaw pataas. Lagi mong pinapakialaman yung taas mo. Ang papakialaman mo, ikaw pababa. Okay po ba yun? And of course, iwasan natin yan, yung mga, yan o, yung nakasulat dyan. Yung mga compliance, emotional demands. Tandaan po natin, ang apply natin, ang mentor, may puso, tao din yan sila. Napapagod din yan. Tsaka tandaan po natin, ang upline, hindi lang isa ang downline. Pero ang upline mo, isa lang, di ba? Isa lang naman ang direct upline mo eh. Kaya nga, you have to value your upline. You have to love your upline. Isa lang yan eh. Ilan ba ang direct upline mo? Di ba isa lang? Malapit nun, kahit hindi mo direct upline, sobrang supportive sa'yo. Appreciate them. Ang problema kasi sa atin minsan, tinutulungan na nga tayo, marami pa rin tayong kinocomplain. Yung gano'n parang wala tayong appreciation. Kaya kailangan tayong magkaroon ng gratitude attitude. Always be grateful, always be thankful. Kasi bonus na lang palagi na meron tayong upline na tumutulong sa atin. Kasi sa iba nga, di ba nga yung iba walang upline eh. Tama? So kung ikaw may supportive upline ka, be grateful. Avoid complaining. Avoid emotional demands. Appreciate your upline. Tandaan niyo po natin kung anong ginagawa natin sa upline natin, may tendency ganun din ang gawin sa atin ng mga downlines natin. Kaya mga nakalagay dyan, di ba? Treat your upline with a kind of respect you want to be treated. Alright? Say, I love you upline. Sige nga, chat mo nga dyan. Minsan ganun tayo, inaaway pa natin sa upline kasi may mga request tayo minsan. Di ba? May mga request tayo na, syempre si upline, ang daming downline ni upline. Hindi naman lahat niya mapagbibigyan. Minsan tayo, tampukagan tayo. Naku po. Basta tandaan natin, bonus na lang na may upline tayo. Actually, kasi minsan ganito, yung upline natin, instrument lang talaga yan. Hindi palibasan ba, si upline mo, along the way, biglang nawala, nag-quit na siya, o anong ginawa niya na, hindi ibig sabihin nawala yung upline mo, wala ka na rin. Tandaan natin yun Ang business mo ay hindi nakasalalay sa upline Hindi pwedeng, okay, dinala ko ni upline dito, nandito ako dahil nandito si upline. Nung nag-quit si upline, mag-quit na rin ako, hindi ganon. Tandaan mo po palagi, yung taong nagdala sa iyo sa opportunity ay instrumento ng Diyos yan. Instrumento siya ng Diyos para makilala mo yung opportunity. But it doesn't mean na nakasalalay sa Kanya ang success mo dito. Nakasalalay sa Kanya ang galaw mo dito, hindi ganon. Alam mo kung ako, inisip ko ganon, yung mga previous experiences ko sa mga dating company. Kaya sabi ko, ang swerte mo pagka ikaw ay may supportive upline. Sobrang swerte mo na. Ang sarap na may supportive upline. Pero kahit wala yon, kasi may mga leaders na wala naman talagang upline, pero talagang, alam mo yun, nagtuloy-tuloy, naging successful. Tama? Sa dati naming company, ganun. Kusa kaming sumali sa company na yun. Tapos yung naging tumayong parang upline namin, nag-quit naman after 2 years. Naiwan kami sa, kami na lang natira. Kaya dapat maging yung 001 mindset. Ikaw pababa. 'Di ba? At saka matured ka na naman din. You can grow. Ayan, I love you upline. Marami nagpapasalamat diyan, no. 'Di ba? We spread love, not hate, 'di ba? Ayan, kaya I love you upline. Okay, last but not the least. Ito po. Isa sa mga patibong na dapat iwasan, ito yan. Joining multiple MLM company at the same time.
nasa FCI ka na eh, ha? Nangano eh. Nangano eh, ha? Nangano eh. Ay, dito may bago, maganda dito. Grabe, ha, dito, maganda. May ganito, may ganyan, may ganyan, may ganyan. No. Wala namang magre-recruit sa'yo ng pangit. Hoy, halika, sumali ka dito. Grabe, ang pangit dito, sali ka. May ganun ba? Siyempre, lahat na magre-recruit sa'yo, maganda. Tara, 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 dito tayo, maganda dito. Tingnan mo, sige, basta ang ganda dito, ang ganda. O, ganun yan lagi. Kaya nga, guys, tanda mo to ha. Sa FCI, hindi pwedeng nabaliw ka lang sa naka-attend ka ng presentation, ang galing ng speaker, nabaliw ka. Kailangan mo aralin mismo yung complan. Intindihin mo yung product extracted. Kasi pag hindi mo naunawaan yon, madali kang masway. Bakit may mga taong nasa FCI na tapos nare-recruit pa sa ibang kumpanya? Dahil hindi talaga nila lubusang naintindihan ang barley na meron tayo extracted at ang complan na meron tayo hindi nila naintindihan. Kumbaga, nakasali sila because of the hype, yung parang sobrang excitement na pasali. Pero hindi inintindi yung complan, hindi inintindi yung ganda ng extracted. Tuloy, may nag-recruit ulit sa ibang company. Oh, grabe, grabe, ang ganda dito, ang ganda. Oh, yun. Yun. Yan o, nakalagay dyan. If you chase two rabbits, you will lose both of them. Tama, di ba? Kaya isa lang. Okay? Pag naging diamond director ka na sa FCI, kung ano mga gusto mong gawin sa buhay, gawin mo na. Ang lapit nga ng ginawa ni Press, di ba? Kasi nga, di ba, yung mga naging successful sa networking, nag-iisip ng mga traditional business pa. O ang ginawa ni Press, sa halip na mag-isip ka pa ng mga, kung ano ng mga traditional business, may franchising tayo. Di magparami ka ng mall cart mo. Sabi mo sa isang mall cart mo, kahit 30,000 o 40,000 lang ang per month na kita ng mall cart mo. Pero actually, nasa 50 to 80,000 ang kita niya, di ba? Sabi mo na lang, kahit 30,000 lang. Okay, kung may 10 kang food cart, tagte 30,000 na lang ang kita ng isa, o di may 300,000 ka passive income. Pero sabihin, yung ginawa mo pa rin iba, outside the networking, is nasa atin pa rin company. Galing ng talino ni Press talaga, taba ng utak, no? Yung tinulungan niya na tayo mag-isip ng ano, in the long run, di ba, pag kumikita ka na, ito na rin yung pwede mong expand yung asset mo. Ito yun, through franchising, yung food cart natin. Kaya nga, tanda mo, ang first class para tayong SM. We've got it all for you. Ganon. Di ba? Okay, next natin. Yan lahat yung summary, guys. So, ito yung dapat laging iwasan. Ano po? Along the way, na-encounter natin yan. You're making yourself an issue. Nagkakaroon ka ng small time attitude. Natitempt ka na mag-reinvent ng wheel. Ay, meron ng wheel. Di ba? May sistema na. Napoprocrastinate ka. Tapos, isinasawalang bahala mo yung pagbibenta. Ayun, nandyan yan. Mga pitfalls lahat yan. Pinipersonal mo yung rejection. Nakikinig ka sa mga dream stealers. Inaabuso mo na upline mo. Joining multiple MLM company. Okay? At least alam mo yung iiwasan mo, guys, ha? Bawat isa dyan, patibong yan. Pag hindi mo iniwasan yan, yari ka. Kumbaga, pag hindi mo iniwasan yung mga yan, pwedeng yan yung maging dahilan bakit mawawala ka sa journey mo. Bakit maliligaw ka, bakit mag-stop ka. Okay, klaro tayo dyan, ha? Be kind of leader you would want to follow. So, tandaan mo palagi, di ba, ikaw gusto mo na masipag na downline. O dapat ikaw masipag. Gusto mo, yung downline mo, lagi nagpo-for the win. O dapat ikaw, for the win achiever ka din. Basta, kung ano yung gusto mong ma-attract, ikaw yun. Okay? You only attract who you are. Kung sino ka, yun lang din ma-attract mo. Kaya kumbaga,
Nangangarap ka na magkaroon ka ng agilang leader, agila sa left, agila sa right. Oh, you have to ask yourself, ikaw ba agila na? Naghahanap ka ng agila eh, kung manok ka pa naman. Sabi ni Upline, manok. Paano ba, paano i-attract ng manok yung ano, ano to, uwak, sabi ni hindi sila, hindi sila magmamatch. Yung agila, magmamatch sa agila. Hindi siya pwede mag-match sa manok o sa ano, sa uwak, di ba? So ganun siya, ha? Ganun palagi. Kaya ako, lagi ko ring ini-example din sarili ko sa mga leaders natin, sa mga member ko din. Ako, I personally see myself, di ba, ako lagi ko sinasabi sa mga members ko, sa mga directs ko din na focus natin, maging for the win achiever tayo. So ako personally, talagang monthly may for the win ako. Alam mo yung gano'n? Kasi yun din yung pinopromote ko eh. Gusto ko na lahat ng leader ko for the win achiever. So ako personally, lagi ako nagpo-for the win din. I see to it monthly may for the win ako. Eh gusto ko na leaders ko ma-hit nila yung rank ng associate director. I see to it na ako muna as a leader, yun, awa ng Diyos, naging AD din ako. Kasi kung ba parang madali mo na lang mapagawa sa tao mo yung gusto mong gawin kung ginawa mo na. Nag-gets ba yung ganun? Kasi hindi naman tayo magkaiba ang leader sa manager, no? Ang manager kasi sa corporate world, as a manager, ikaw yung nag-uutos lang. O, gawin mo to. O, Bea, gawin mo to. O, Ann, gawin mo to. Yung taga-utos ba, manager eh. Nagmamanage ng tao, ganyan. Nag-utos-utos dito, utos ganyan, ganyan. Sa networking business kasi, tayo dito, hindi tayo manager, no? Tayo ay leader. Pag leader kasi, you knows the way, you shows the way, and you goes the way. Alam mo siya, di ba? You knows the way. O, paano ba maging successful sa negosyo natin? First step, kung mag for the win ka, i-hit mo yung first rank, mag-associate director ka. O, alam mo siyang gawin. You know the way, you show the way. Paano siya gagawin? Paano mag-prospecting? Paano mag-present? And you goes the way. Ibig sabihin, yes, alam mo siya, pero dapat ginagawa mo siya at dapat maging achiever ka. Ganun yon. Yun ang leadership. Okay? So, ganun. Next natin. Become what you believe. Yan, lagi natin sinasabi, no? Kung anong paniniwala mo, yun yung magiging ikaw. Naniniwala ka ba na ikaw ay kasama sa mga unang magiging milyonaryo ng First Class International? Become what you believe. Kasi kung anong pinaniniwalaan mo, yun yung mangyayari sa iyo. Biblical po yan. That's in Matthew 9:29. Kung naniniwala ka na hindi ka maging successful dito, totoo ka rin talaga. Halimbawa, paniniwala mo na hindi ka maging successful sa business na to, ay ganun talaga mangyayari sa iyo. Pero kung naniniwala ka na ikaw dito, yayaman ka ng bonggang-bongga dito, yun talaga mangyayari sa iyo. Yayaman ka talaga ng bonggang-bongga dito. Kasi, as, as in, ano yun, nasa Bible kasi talaga yun. Kaya importante yung ano ba yung paniniwalaan mo. So kung naniniwala ka dito na ito pang extra-extra mo lang to, edi ganun talaga mangyayari sa iyo, pang extra-extra income mo lang talaga to. Pero pag pinaniniwalaan mo na itong first class, ito na yung makakapagbago ng buhay mo talaga 360 degrees, ito na yung makakapag-achieve ng pangarap mo, ito na yon, ito na yon, ito na yon, ito talaga yung mangyayari sa iyo. Kasi kung anong paniniwala mo, siyang sumusunod na galaw ng katawan mo. Kaya nga 'di ba, sabi ni Napoleon Hill, whatever the mind can conceive and believe, the body can achieve. Kung ano daw ang paniniwalaan ng ating isip, siyang kayang kunin ng ating katawan. Ganun siya. So, instead na maniwala ka ng hindi maganda, maniwala ka na lang na maganda. Paniwalaan mo that the best is yet to come, that your dreams are just around the corner waiting for you to act. Okay? Your dreams are waiting for you. Hindi ikaw yung naghihintay sa pangarap mo. Ulitin ko ha, yung dreams mo naghihintay sa iyo na kunin mo siya.
At hindi yung ikaw yung naghihintay na lapitan ka, hindi ganon. Gets? Okay. So, in everything, give thanks. To God be the glory. Thank you, guys. Okay, tapos na tayo, guys. It's 9:47. Picture-picture tayo. Baka may question, pwede kayo mag-question dyan sa chat kung meron. Kung wala naman, tayo mag-picture-picture. Yun, no? Andito na si Kabayani. Welcome back, Kabayani! Andito Alright. lang muna po ako sa Antipolo po. Bukas po nandiyan ako. Yun, no? Opo, sa umaga po nandiyan ako. Yun, no? Okay, picture po. Sino mag-picture? Basta mag-picture kayo dyan. 1, 2, 3. 10 minutes. Hold your breath. Nag-collapse na pala. 10 minutes hindi huminga. Ayan. Tapos na. Okay na kayo. Nag-shot na kayo dyan. Basta ako, nag-picture na rin ako. Ayun. Ganon. Alright. So guys, again let's promote our Mega Zizel event. May, no? Nandun na po yung ating bagong date. Sa May 20. Ilan? May 24. Tama, Sunday. Same venue, same time, nagkaiba lang ng date. Ayan, o. Shout out team office. Yun, o. Ayan sila, o. Ang ganda ninyo dyan. Ang ganda ninyo. Diba? Tomorrow po, 8 p.m. si Upline J, yung speaker natin for our Zoom ng BOM. Tapos, Saturday po ulit, office. Zoom barley tayo sa office sa Saturday. Yeah, and Sunday. Ayan, may bubunutin si Press. Yun, o. Andiyan ba si Upline Jerwin? Upline Jerwin, nandiyan ka ba? Binunutan ka na, o. Wala pala si Upline Jerwin, o. Yun, o. Ganda ng bunot. Wala akong Ayan. wala akong load. Ayan, tapos guys, palit tayo ng palitan nyo na po yung cover photo nyo, ha? Di ba, naka-cover photo tayo ng ating Palawan. So, since natapos na naman yung Palawan natin na palitan na po natin siya ng ating Mega Sizzle poster. Yung cover photo natin. Ayan. May mga tanong? Nag-check muna ako nung may gawain ba akong pag wala. Yahoo! Po, may mga tanong ba kayo? Gusto mong i-share? Wala. Okay na kayo? Zoom barley tayo, Saturday guys, Zoom barley. Marami pa tayong ticket. Yung mga naghahanap pa sa inyo ng raffle tickets, guys. Okay? So, yun. Cute-cute din nyo dyan. Cute na mga taga-office, kasama si Coach Bea. Ayan, Woo! Sayawan tayo ni Coach Noel. Ayan, napanood ko yung latest sa sayaw neto sa Facebook, eh. Next time magsusumba tayo sa Zoom. Zumba sa Zoom. Zumba Thank you po via sa Zoom. ating salamat po sa learnings. Welcome po. Ayan, okay. Mag-boost na tayo. Okay na kayo? Mag-boost na guys. Thank you everyone. I'll upload this later on. All right. Bye-bye. Thank you guys.